po, ito mga banateros, kay Dizon din pala mismo nagsisimula ang korupsyon sa DPWH. Naku po, ito yung mga pag-uusapan natin ngayong for today's video. At syempre, bago natin ito simulan, ni-like and share nyo ang video ito. At ito pala, may ipapakita muna ako sa inyo bago tayo magsimula. Ito kasi, dito kasi sa ICI. Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Dito ng mga tawag dito ng mga mastermind hindi mapakulong ng presidente. Tapos gumastos pa ng pondo. Gumastos pa ng pondo para gawan ng kulungan ng mga involved sa sa flood control issue. May special treatment pa talaga. Ayaw ikulong ang mga nagkasala sa flood control doon sa mismong kulungan. Anak ng timang naman talaga. Ganyang kalupit ang administrasyon. Talagang ginagastos or binibaby ang mga involved dito sa issue ng flood control scam. Ganyang kalupit. So dito may papanoorin po tayong video mga banateros, mga kabiyaya, na kung saan ay etong mismong si Dizon talaga pala kasi dito sa video na to, dito sa etong video na papanoorin natin, kapag bumaba ka po dyan sa comment section, may mga mababasa ka po dyan na dito sa flood control na to. Dito nga may nakalagay nga ho dito na sinasabing ewan ko lang kung kaya natin ipakita dito yon. Tingnan natin kung kaya, so hindi siya maibaba. Kaya hindi natin siya kayang maipakita dito. Pero, ang pinakamalupit kasi dito ay etong si Dizon nga ang parang lumalabas dito ay ito yung comment ng mga netizen, babasahin ko sa inyo kahit hindi nyo makita. Check nyo na lang dito sa video na to. Kaya pala ayaw tanggalin na nag-budget kaya pala ayaw tanggalan ng budget ang DPWH kasi mismong si Dizon naglagay sa DPWH contractor din niya. So ibig sabihin wala din pala mainit na ang DPWH sa mga contractor, tas ikaw mismo ang naglagay sa DPWH contractor, alam na daw this. Ewan ko ba so talagang nahihiwagaan na rin tayo dito kay Secretary Dizon na puro parang si Marcos na din to Puro salita na lilinisin tapos ang kinakagulat natin dito wala naman nangyayari din. Tapos si mismong si Dizon pa naglalagay sa mga kontraktor. So ibig sabihin, damay na naman, parang walang pinagkaiba katulad nung panahon ni Bunuan. So ito, panoorin natin tong debate nila, malapit na debate ito. Nagbabala mga senador na lalo pa nilang tatapisan ng budget ng DPWH para sa susunod na taon. Bukod pa yan sa nauna ng tinanggal na 250 billion pesos na halaga ng flood control projects. Live mula rin sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, bakit posibleng tapyasan ko ulit ang budget ng DPWH? Jiggy, natuklasan kasi ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian na nasa 6,000 pang DPWH projects ang questionable o yung tinatawag na may red flag. So ano ba yung mga red flag na nakita ni Senator Gatchalian? Meron dyan yung duplicating o yung dumodobling proyekto. Meron yung hindi makita o walang naka-indicate na station number or eksaktong lokasyon. So mahirap ma-monitor yung project. At ang pinakamalala daw para sa kanya, yung mahigit 900 na reappearing projects. Ibig sabihin yan, Jiggy,
completed na siya or marked as complete na siya in the past years, pero inuulit yung item na yon for 2026 at humihingi ulit ng pondo. So ang sinasabi ngayon ni Senator Win Gatchalian, delikado itong mga red flags sa ito dahil posible siyang mag-ugat ulit sa mga ghost projects o pag-ugatan na magkaroon ulit ng mga ghost. No, tingnan mo, hindi matutukoy kung ano, mas malala nga ngayon. Ang hirap nito kasi hindi ho natin tukoy kung nasan yung mga project na yan. Sa madaling salita, kung may ghost project, ito naman, invisible project. Kasi kahit papaano, ang ghost, nagmumulto pa, nagpaparamdam. Yung invisible, hindi na eh. Projects for 2026. So ang utos niya ngayon sa DPWH, maglabas ng mga dokumento para patunayan na legitimate itong more than 6,000 projects na ito. Pero pag hindi sila makapag-submit, or may kulang silang masasubmit, ano man yung kulang na yon, tatapyasin yung budget na yon for the 2026 budget ng DPWH. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Win Gatchalian at DPWH Secretary Vince Dizon. Kung hindi niyo masasamit, tatanggalin din namin yung red flag floor kasi on first glance, tapos na siya yung 2025 eh. Bakit pa tayo magdadagdag in 2026? Tama po. So, we will expect yung submission for red flag 1 the soonest kasi tumatakbo na yung project. Pero kung hindi nyo masasubmit yung 1 and yung 4, we will remove 271 billion worth of project. Dapat, kung completed na ang proyekto noong nakaraang taon at hindi lang nung immediately preceding year, halimbawa in this case 2025, dapat wala ng pondo yan. Pero ang sinasabi po sa akin ngayon is baka po yung project na nandyan kaya siya nagre-recur kasi hindi pa siya kumpleto. No? But again, kailangan po yan i-validate. Isa pang problema, Jiggy, na binanggit ng mga senador, yung overpricing. Sa marami pa raw proyekto ng DPWH sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Overpricing, lalo na sa materyales, sa procurement ng materyales. Ang babala ng mga senador dyan, pag hindi na resolba yung overpricing na yan, tatapyasan daw nila ng 20 to 30% across the board. Lahat ng line item na infra projects ng DPWH. Narito ang bahagi ng pahayag ng ilang senador. Kasi kung may overprice, sa konsyensya po namin, hindi kami makakapagpirma pag alam naming yung disenyo at yung cost of materials ay naka-overprice. Hindi ko po malalagdaan ang aking pirma sa 2026 General Appropriations Act kung hindi po natin binaba yung presyo ng line items. So yung across the board, magandang pahiwatig po to na tayo ay seryoso sa pagreforma sa ating budgetary process. At may naging reaksyon dyan ni Secretary Dizon? Pagtitiyak at pangako ni Secretary Dizon sa budget hearing sa Senado ay iniisa-isa nila, hinihimay nila yung costing ng kada proyekto ng DPWH sa iba't ibang bahagi ng bansa para hindi nga raw sila malusutan nitong overpricing. Isa pang paliwanag niya sa Senado, sa Senate Finance Committee kanina ay hindi niya rin... Paano di malulusutan? Kaya nga may sekretary ang DPWH para i-controlling niyang mga ganyang gawain na yan. Parang ang labo naman ito. Talaga maintindihan. Ano ba yung formula na ginamit noong naunang administrasyon ng DPWH para dun sa pag-allocate ng pondo sa mga distrito? Meron din kasing reklamo dyan, Jiggy, na bakit daw may malalaking distrito, maliit yung pondo ng DPWH, may maliliit na distrito pero umaabot ng 10 billion yung DPWH project. Hindi nakatakata kayo. Halimbawa, malaki yung proyekto sa Davao. Kaso kalaban ng administrasyon ng ang Davao. 'Di ba? So lilitan nila yung budget nun. Katulad na lang, ha? Halimbawa po. Office of the Vice President, ba't palagi tinatapyasan? Kasi kalaban ng administrasyon. Ha? Ganun yun eh. Kadalasan ganyan nangyayari at kapag may mga alam sila na pwedeng ay, lakihan natin yung budget sa lugar na to. Makaka-kickback tayo ng malaki.
Kapag alam nila makaka-kickback sila dun sa lugar na yun, nalakihan nila yung pondo. Pag hindi, nga bells. Liliitan kasi wala naman daw sila mapapala. Ganun ang nakikita ko dyan. Nila. So ang sinasabi ni Secretary Vince Dizon, kung tatandaan kasi natin, September lang siya pumasok. So by that time, naipasa na sa Kongreso yung budget ng DPWH for 2026. So wala na siyang control at wala na siyang... Ano daw? Paano? Ulit. Yung DPWH project nila. Sa Senado, sa Senate Finance Committee kanina ay hindi niya rin daw talaga maintindihan ano ba yung formula na ginamit noong naunang administrasyon ng DPWH para dun sa pag-allocate ng pondo sa mga distrito. Meron din kasing reklamo dyan, Jiggy, na bakit daw may malalaking distrito, maliit yung pondo ng DPWH, may maliliit na distrito pero umaabot ng 10 billion yung DPWH project nila. So ang sinasabi ni Secretary Vince Dizon, kung tatandaan kasi natin, September lang siya pumasok. So by that time, naipasa na sa Kongreso yung budget ng DPWH for 2026. So wala na siyang control. So ibig sabihin, bago ipasok si Dizon, at bago ang galing ng sistema, puta na. Inano muna nila lahat, ipinasa muna nila lahat bago palabasin na iimbestigahan ang issue sa flood control. So wala pa rin pala. So ibig sabihin, simula nung pumuputok ang issue sa flood control, nakaset up na pala yung mga budget at hindi na mahaharang ni Dizon, kung siya man talaga ay totoong may... isang salita siya na lilinisin niya yung korupsyon sa DPWH. So, ibig sabihin dun mga banateros, etong mga budget na to, nailabas na. Nailarga na. Ang galing no, ang galing ng sistema. Utangin na papaimbestigahan mo, wala nang iimbestigahan kasi paano pa mahahabol yun? Paano pa mahahawat yun? Nailabas na pala. Ang galing. At wala na siyang say doon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Vince Dizon ng DPWH. We have to go through it region by region. Kasi ma'am, natutunan ko lang din po ito, no, pagpasok ko sa DPWH several weeks ago, na ang presyo po ng mga materyales, simento, bakal, at iba pa, ay iba-iba kada rehiyon. Iba po ang presyo sa NCR, iba po ang presyo sa Cebu, iba po ang presyo sa Palawan, iba po ang presyo sa Mindoro. Pero, clearly po, merong overprice. We will submit the list right after this hearing, Mr. Chairman. So, hindi mo na mahabol yung overprice kasi ginawa pa yon sa una pang, sa panahon pa ni Secretary Bunuan. Ang galing ng setup nito, grabe. So, sa madaling salita, scripted din talaga. Putay na, inilabas mo na yung pondo, paano pa mahahabol ni Dizon yun? Ngayon, inilabas yung pondo, kinabukasan pa pumasok si Dizon sa DPWH. So, hindi niya talaga mahahabol yun. And please help us po. Also, especially moving forward as we try to fix this. Clearly, it's a broken system, Mr. Chairman. It's been broken for some time now. As you said, maybe even decades. Ay, tsura ni Dizon, mukhang parang 80 years old na eh. Hindi mo lang kung ewan ko ba? At mayan, kumusta ang pagsasampa ng mga reklamo ng DPWH laban sa mga dawit sa flood control scam? Ni-report din ni Secretary Vince Dizon kaina sa budget hearing na tuloy-tuloy yung pagkasampa nila ng kaso this week and the coming weeks laban sa ilang mga opisyal ng DPWH at mga kontratista na may kinalaman sa maanomalyang proyekto. Kabilang pa daw sa mga sasampahan nila dyan ay yung SunWest na iniuugnay sa pamilya ni dating Congressman Zaldico. Gayon din yung ilan pang mga construction companies ng mga Diskaya. At para nga daw, ilan pa sa mga reforma nila para maiwasan na yung korupsyon, tatanggalin na raw nila lahat ng mga duplicating projects. Sa ngayon, Jiggy, nasa 625 billion pesos ang hinihinging pondo ng DPWH for 2026. Lumusot na yan, at least sa version ng Kamara. But we don't know yet sa version ng Senado kung mareretain yan, kung mababawasan o madadagdagan pa yan. Yan muna ang latest sa mga kaganapan sa Senado. Grabe, no? Biruin mo yan. Butik na yan bago. Ginagawa lang talaga tayong tanga dito sa nangyayaring
investigasyon ng DPWH. So sa madaling salita, nakaset up na, nakaprepare na bago pa lang yung mga pera, yung mga budget sa iba't ibang distrito bago iimbestigahan. So useless nga talaga, iimbestigahan mo. Paano mo mahahabol yung budget na yun? Wala na. Wala na sa DPWH. At iba na rin ng sekretary. So dapat dyan, dapat kasuhan din si Secretary Bunuan. Ngayon parang wala na si Secretary Bunuan. Nasaan na siya? Hindi na rin natin makita Nakikita niyo pa ba si Secretary Bunuan? Parang wala na eto, panoorin natin to. Etong ilang kongresista nakakapag-appoint ng district engineer. Panoorin natin to. Thank you, Mr. Chair. Let's talk about clearing the system, Mr. Secretary. Let's go to the jugular. Doon po sa aming pagdinig sa Blue Ribbon, there was an instance where I asked your predecessor, what are the things that are being placed above the net? Kaya nagbo-bloat yung budget natin. He was talking about allocables, was talking about leadership and unprogrammed, and then the FLRs, which happened after the BICAM. Pangkaraniwan na yun, it's always the difference between the NEP and the GAA. I was able to calculate from what he told me at that time. I was able to summarize at least 1 trillion pesos over and above the ceilings indicated in the NEP. So, Mr. Chair, dito po sa 2026 proposed expenditure program of DPWH, nagkaroon ng revision from 880 billion ba to o million? 880 billion to only 624, or all in all 625.7 billion. So, nawala na ba yung sabi ko rito, taba ito Kumbaga, Mr. Chair, sa katawan ng tao 1 trillion peso additional to the ceilings already indicated in the NEP is 2 months. Parang ang sabi ko taba na ng tao yun Pag hindi natin inalis yung taba ng tao, uy, sakit nun ikamamatay niya yun So, ano ang presumption dito, Mr. Chair? Sa 625.7, nawala na po ba yung binabanggit natin? Unang-una po, as a matter of fact lang po, ang nawala po dyan yung flood control locally funded projects at ibang mga proyekto. Pero kung ang tanong nyo po ay nawala na ba lahat ng taba? Tingin ko po, base lang po sa pinakita sa atin ni Chairman ngayon, hindi po totoo yan at meron pa rin pong taba. So, ibig sabihin po, hindi natin talaga na i-strike yung taba ng sistema. Hindi natin siya na-address. Kailangan pong i-address, pero tingin ko po ang pag-a-address sa kanya, kailangan simulan sa budget, pero kailangan din po simulan sa proseso kung paano nagpapasok ng mga proyekto sa National Expenditure Program. I think, Mr. Chair, we can start by reviewing the allocations per district. Tama po. Tama po. Nakita ko doon sa 2024, 2025, and finally 2026 budget allocation. Meron kang makikita dyan, Mr. Chair, na talagang lopsided Merong bigla na lang magkakaroon sa isang district as much as 5 billion to 11 billion, samantalang iba at least 1 billion. Hindi ko maintindihan yung philosophy behind that Sa palagay ko, yung nakapark dyan at saka yung taba-taba dyan, nandyan lamang yan So unless and until we are able to justify bakit halimbawa ang isang distrito na napakaliit compared to other districts, wala naman significant na difference yung dalawang districts
Pero makikita mo, 11 billion yung isa is only 3 billion. I don't think that is justified. So, kailangan po siguro nating suyurin, Mr. Chair. Hanggat hindi po natin nagagawa yon, hindi po mawala yung taba. Pagkatapos yung leadership, Mr. Chair, ako po, nagtagal po ako sa House of Representatives. Mabuti na lang, party list lang ako. Hindi ko po minamalit ang party list. Pero kaya ko lang nasasabi sa party list, naging kalakaran na lang eh. Pag party list ka po, masaya ka na sa 150 million eh. Mm. Yung inyo pong constituency is nationwide. Mr. Chair, para ka rin senador pagka party list ka eh. Kasi nationwide ka eh. Pero ang budget mo, pang budget lang ng barangay kapitan. Ba, no? 150. Samantalang ang regular congressman, nag-average po ng 1B. Grabe. Nasaan po yung katwiran doon, Mr. Chair? Nationwide kami, sa kagustuhan ko halimbawa na masuklian ko ng utang na loob dahil sa napakaraming botong nakuha ko sa iba't ibang panig, i-apportion ko sana. Sa 150 million, Mr. Chair, yung isa mabibigyan mo lang ng 300,000 na lang o kaya 250,000 at sasabihin sa iyo ng mayor, salamat po, Congressman, sa binigay nyo. At least may tatayo ko na po yung kubeta na. Nakita po ninyo kung gaano po. Samantalang ang isang distrito, 11 billion, merong 8 billion, merong 6 billion. Secretary, Mr. Chair, hindi ko po nakikita yung justification. Kaya nga ang tanong how do you allocate the finite resources of this country? Yung economist, sandali lang niyang sasabihin sa atin. Alam niyang kwentahin eh. Marami siyang variables, marami siyang parameters. Pero dito po, pag tiningnan niyo isang distrito, wala kang makikitang significant variable o indicator kung bakit mas marami ang dapat niyang makuha. So let's start with that. That is supposed to be the starting point. Ang sabi mo kanina, Secretary, we should err at the side of caution. Gusto kong palitan. We should act at the side. Ayoko magkamali tayo. Not even erring. We should act on the side of caution. Agree po, Mr. Chairman. 100%. And then, Mr. Chair, kung pwede ko pang idagdag sana to, dito po itong Asset Preservation Program ng DPWH. 2022 to 2025, talagang papataas po yung expenditures eh. 117 million, a billion. 2023, 124 billion. 2024, 139 billion. 2025, 153 billion. Talagang papataas eh. Mr. Chair, tama naman ito eh, sapagkat kapag itong perang ito nagamit natin sa tamang pamamaraan, magagamit natin ng mas matagal ang ating mga kakalsadahan, mga bridges and so on and so forth. Di ba tama yun, Mr. Secretary? Tama po, Mr. Chairman. Pagkatapos biglang nagkaroon ng 2026, naging 105 na lang. Ang ibig ba sabihin nito, yung papataas na ganun, 4 na taong papataas, tas bigla mong ginanon. So, naisip ba natin na wala nang kakwenta, wala nang kwenta yung preservation program natin, Mr. Chair? Mr. Chairman, no, in fairness po, no, yung original po ay 105 billion. Pero itinaas po ito to 115. 123. 115 po. 115 lang po. Hindi po 123. Hindi, sa record ko po kasi 123. Ang final po ata na HGAB ay 115, Mr. Chairman. Pero tumaas pa rin po ng 10 billion. So, mababa pa rin kesa doon sa mababa pa rin po. Trajectory na nangyari. Tama po.
in the last 4 years. Tama po. So, ang assumption po ba rito ay hindi na natin talaga iniisip na i-preserve yung ating mga assets? Hindi naman po ganon ang sinasabi sa akin ng mga kasamahan ko. Ito lang po talaga, ang unang-una, ito po ang inapprove lang ng Department of Budget and Management nung sinabmit ng DPWH sa kanya ang asset preservation. In fact, ang inapprove lang po 105 at ito po ay nataasan ng konti ng HGAB to 115. Pero tama po kayo, kailangan po talaga humabol. No, kasi like ngayon po, no, ang dami po nating mga tulay na nagkakaproblema. Kasama na po halimbawa ang San Juanico, yung bumagsak na tulay sa Cagayan. No, so ito po lahat ay dapat kasama sa asset preservation program natin na unfortunately nababawasan po no itong mga nakaraang mga taon. Pero unfortunately din po, ito lang po ang inapprove. Pero we will welcome po kung itataas pa po lalo ito ng House ay ng Senate Finance Committee, Mr. Chairman. Mr. Chair, akala ko yung isa po sa isasagot ninyo ay dahil sa karanasan din natin na ito pong laki ng perang ginamit natin. Halimbawa 2022, 117 billion. Pagkatapos sumunod na taon, 124 billion, 139 billion, hanggang umabot ng 153 billion. Pero hindi Grabing po budget natin yan, nakita no? talaga na naging matagumpay po yung preservation ng ating mga assets, lalo na yung kalsada natin. Kasi marami po kaming nakita, lalo na po yung mga projects natin kung tawagin ay road slips, ano? Meron tayong mga landslide projects na yan, at saka yung slopes protection. Ang dami po, dapat makikita ninyo dyan dahil sa bago pa lang kayo, pero alam ko po na napakarami pong alingas-ngas sa departamento na yan. Dahil sa halimbawa po yung Rocknet halimbawa. Alam naman po natin meron kayong memorandum sa DPWH na kailangan either ASTO ang specifications ng Rocknet o kaya ASTM. Nagpalabas po kayo Alam ko po, alam ko pa yung number ng inyo pong memorandum. Mr. Chairman, luma po ata na ano yan, no? Pero actually, para dito sa 2026, pinatanggal po natin lahat yan. No? Mabuti pinatanggal nyo kasi hindi naman sinusunod Tama po. Alam po ninyo, ang standard ay ASTO o kaya ISTM. Pero ang ginagamit po pangkaraniwan, at ito'y nakita na natin sa maraming panig ng ating kapuluan, bibili sila ng Rocknet sa China. Ang presyo po ay halos 62% ang baba niya doon sa talagang dapat na gamitin. So Mr. Chair, dahil sa nung nagbidding sa ASTO yung nilagay niya, tsaka ASTM, napakataas na uri ng napapangiti si Yusek Ador, alam niya ito Pagkatapos bibili sa China, alam mo Secretary, pati yung ginagamit na ilulubog horizontally at saka vertically, kung minsan dapat 5 metro, Mr. Chair, 1 metro na. Bawas-bawas alam na. Alam niyo yung Rocknet kung gaano katibay yung galing sa China? Parang binalot mo ng sapot ng gagamba, Secretary. Kaya po hindi na preserve. Kaya po ang landslide, gano'n na lang po nangyayari. Kaya ang alam ko, kaya po siguro nyo binaba. Ang gusto ko sanang isagot yun, napansin po kasi namin, sobra-sobra talaga, pero hindi naman talaga nakatutulong para i-preserve yung assets na ating mga nagawa sa mga nakakarang mga panahon. Mr. Chairman, alam niyo po, na-mention niyo po yung rocknetting. Pero habang ako'y araw-araw na tumatagal sa departamento, lahat po ng sinasabi niyo, nakikita po natin on the ground. Ngayon lang po, meron pong bumagsak na kalye ngayon sa Bukidnon kahapon. Yung Buda Road sa Bukidnon, papuntang Davao. Hindi po natin alam kung ano ang dahilan nun. Davao na naman. Pwede pong earthquake ang dahilan, pwede pong landslide ang dahilan, pero pwede din pong kakulangan ng asset preservation ang dahilan. Dahil po itong kalyeng to 1999 pa ata o 2000. So 25 taon na yan.
no? So marami po ganito, no? At very very unfortunate po itong mga pangyayaring ito. Pero kagaya nga ng sinabi ko kanina po nung sa aking opening statement pa lang, wala po ako dito. At madali po para sa akin siguro dahil isang buwan pa lang po ako siguro dito. Isang buwan at halos isang buwan at kalahati pa lang ako dito. Hindi po ako pumunta dito para idepensa itong mga nangyayari sa DPWH. Pero nandito po ako, ginagay po ako ng Pangulo dito at yun ang kabigin-biginan niya para po baguhin. Kaya po lahat po ng suggestion na ni Chairman na nakikita natin na obvious na may problema, talaga po dapat baguhin na natin ngayon. Kasi po, matagal na po ito. Matagal na po ito nangyayari. Hindi lang po ito ngayong taong ito. Mr. Chairman, hindi lang po the last 3 years ito. Sabi nga po ni Senator Gigarda kanina, dekada na po ito. So, ako po, sabi ko nga ako, nandito lang ako ng 2 taon. Parang nanonood na lang tayo ng drama, no? Sa issue ng flood control. Totoo lang. Yung ano nila, yung mga statement nila, pang dramatiste. Taong kalahati. At hindi ko sasayangin yung oras na ginagay po sa akin dito ng Pangulo para makipaglokohan at hindi baguhin ito. So isang linggo, isang buwan ka pa lang sa departamento. Isang buwan pa lang po, mahigit. Opo. Alam mo, Mr. Chair, baka hindi niyo alam na si Secretary Dizon, kamag-anak ko ito eh. Dizon ako eh, sa aking ina. Taga-Angeles ang nanay ko, Dizon din siya. Kaya kung magtawag kami, pinsan. Isang buwan ka pa lang, pinsan. Pero yung bigote mo, hindi mo namumuti na eh. Ano kaya kung tumagal ka ng 6 months? Ako'y nalulungkot sa'yo eh. Alam kong gusto mong ayusin, alam kong gusto mong baguhin at magbago lahat ang problema ng departamento. At ako ay isa sa naniniwala sa kagustuhan mo na mabago mo ang maraming problema na kinasasangkutan mo ngayon. Kung matutulungan ka lang namin sana ng higit pa sa magagawa namin ngayon, ay gagawin namin. Alam ko naman ang ating chairman ay isa sa mga maasahan natin kung pag-uusapan ay yung paglilinis ng departamento. Katulad halimbawa nung kami po ay naghihiring sa ibang komite, yung Philippine Science Agency, siya pala ay may kakayahan na magbigay ng maraming pantulong sa mga iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Alam din niya kung anong pwedeng itanim sa anong lugar. Meron yata silang mga technology na nakakalap o nagagamit, may mga equipment sila. Ang sabi ko sa kanila, Mr. Chair, Secretary, bakit hindi mo tulungan ng DPWH? Hirap na hirap sila. Isip-isipin mo ka ako, yung sumbong sa Pangulo na ginagamit nila ngayon ay nanggaling sa MYPS application. Dapat sana ang ginamit yung PCMA application. Kaya makikita po ninyo kako, pag kinumpara nyo yung dalawa, magkakaroon po kayo ng discrepancy ng coordinates. So, tumatango-tango si Yusek Conti. Tama o hindi? Ako po kasi, nireview ko yung mga submissions. Dahil binigyan po ako ng USB ng Pangulo nung simulan ko po yung Blue Ribbon nung ako pa po ang chairman. Kaya hindi ko po extensively nagamit sapagkat yun lamang siniyasat namin, nakakuha na ako ng mga ilang projects, nag-random lang ako, 15 yung nakita ko, magkakaiba yung coordinates, hindi pareho. Ba't di mo ginamit, Senator Marcoleta, lang tiwala kay Pangulo? Magmula sa 67 to at least 477 meters ang coordinates na pagkakalayo. Ay sabi ko sa Philippine Science Agency, bakit hindi mo ako tulungan? Nakita mo, wala pala kayong wala pala kayong satellite connection dahil mahal daw. Sabi ko, kahit mahal ito, Secretary, kung ito ang kinakailangan para lamang yung inyong mga encoder sa baba, hindi nakakagawa ng kalokohan na ipinapalit-palit yung mga litrato na kunwari tapos na yung flood control, hindi pala tapos.
Ang ginagamit lang nila mga cellphone na yung signal mahina pa. Kaya nga, pag mahina ang signal, lalong lalayo ang coordinates. Hindi ba, Jose Cador? O, yan po eh. Itong isang video ang panoorin natin ni Senator Marcoleta. Dito, tinumbok niya na na sana ang talagang anuhin ng ay yung Marcoleta, mahirap baguhin ng sistema ngunit kailangan po nating i-address. Yan. Dito tayo. Meron ba tayong ibang alternative kung sakaling tanggalin ang mga engineering districts halimbawa? Kung ano man alternative na gawin natin, wag na ganun karami. Pwede po nating pag-aralan, Mr. Chairman. No? Marami po talagang kailangan repasuhin at baguhin dito sa departamento. Dahil nakita naman po natin na yung current na sistema nagresulta dito sa nakikita na natin ngayon. So kailangan po talagang baguhin. At, pangkaraniwan po kasi, Secretary, hindi naman lahat nangyayari sa mga districts. Ang congressman po kasi, ang siyang nakapangyayari doon sa pag-a-appoint ng district engineer. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ganoon. Meron namang hindi. Pati pag-alis ng engineer o district engineer, nandun pa rin sa kapangyarihan ng kung sino man yung makapangyarihan ng congressman na yun. Nako. So nakita po ninyo sa aming initial na pag-iimbestiga, yung first engineering district ng Bulacan, isipin po ninyo, 2022 to 2025, nakapagdala si Saldico ng 35 billion sa isang distrito. Paano po natin i-justify yun? Yun po eh. Maaring drastic po yung sinasabi namin na tanggalin lahat ng Ngunit, yung ganun pong pangyayari, kung ano man ang katapat na solusyon nun, drastic man o hindi, dapat hindi nangyayari yung ganun. 35 billion sa loob ng 4 na taon. Kulang-kulang sa 8 billion pesos per year, Mr. Secretary. Tindi, so, no? Ito po yung dapat nating tugunin. Ito po yung dapat nating i-address para yung sistema po. Mahirap baguhin ang sistema, ngunit kailangan po nating i-address sa lalong madaling panahon. Yan talaga dapat. Oo. Tanganan tindi ni no? Biro mo 8 billion sa isang taon. Saan nga nilalagay nila yung pera nila? Sana inilibing lang ni Saldico sa lupa, no? Para makita natin. Samantalang ito nga, may isa pa tayong video rito. Ano yun? Nawala yun Nasaan na yun? Bakit ganun yun? Dito pa lang daw, nakakapagsingit na... Oy. Ano yan? Yung, nawala yung sa nawala yung sa... Kanina, ito yung, kasi, ang kasi dito, parang gusto na lang buwagin ng DPWH, no? So ngayon, etong palasyo ay tumutulo dito na buwagin na lang itong DPWH na to kasi nga parang ang nangyayari napagtanto ni Senator Gatchalian na talagang parang paulit-ulit yun lang yung nangyayari dyan. So ito po yung sinabi ng Malacanang doon sa sinabi ni Senator Gatchalian. Ang Malacanang sa rekomendasyon ni Senator Sherwin Gatchalian na i-abolish na ang DPWH sa gitna ng mga isyong kinakaharap nito. Alamin kung bakit sa agenda report ni Lyja Bonzo. Dako po, si Auntie Claire na naman. Hindi po lahat na mga nangangasiwa at hindi po lahat ng mga taong gobyerno sa DPWH ay masasabi nating gumawa ng kamalian. Yan ang depensa. Yan biro mo, dinidepensan pa ng Pangulo ang DPWH. Hindi daw lahat. Tanginang yan. Ni Palace Press Officer Claire Castro sa panawagan ni Senador Sherwin Gatchalian na buwagin na lamang ang DPWH sa gitna ng pagsisiwalat ng korupsyon sa ahensya. Sa ngayon, hindi pa raw ito naiisipang gawin ng Pangulo. Lalo't inaaksyonan na ni Secretary Vince Dizon ang pagtutukoy sa mga kinatawa ng DPWH na gumawa ng anyay mali. Binigyang linaw din ni Castro ang naging pakay ni US Embassy Acting Deputy Chief of Mission Michael Kelleher.
sa pagpunta nito sa Independent Commission for Infrastructure Gure mo, problema ng Pilipinas ang magre-resolba Amerikano. Hayop na yan. Tinawagan po natin si Attorney Hosaka at tinanong po natin kung ano yung kanilang naging usapan. According to him, nagkaroon lang daw po ng courtesy call at inalam daw po kung ano yung mandato ng ICI. Okay. Just courtesy call. Okay. Hindi bago ang ugnayan ng Pilipinas sa US. Gayon din ang pakikipagtulungan nito sa ilang issue sa bansa. Batang-bata na tayo na Amerika. Ngunit paglilinaw ni Castro, wala itong inalok na tulong sa ongoing probe. Para sa palasyo, maganda pa raw ang takbo ng investigasyon ng ICI sa kabila ng mga limitasyon ng kapangyarihan nito. Mas maganda po talaga na magkaroon ng mas ngipin, pangil ang ICI. Pero sa ngayon po, nakikita naman po natin na maganda ang itinatakbo ng ICI. Tangina Pag mo. nagpatawag po sila, kahit mga senador, kahit mga miyembro ng Kongreso, sila naman po ay tumutugon at nagbibigay ng kanilang pahayag. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang panawagan sa ICI na buksan ang mga pagdinig nito sa publiko. Gayon din sa Kongreso, na ang adhikain naman ay bigyan ng mas malakas na kapangyarihan ang komisyon. Bagaman nilino na ng palasyo na hindi nangingialam ang Pangulo sa mga desisyon ng ICI, hindi raw nito isinasara ang pinto mula sa mga hakbanging mas ikagaganda ng takbo ng investigasyon. Ang galing. Oo. Biruin mo kung gaano ipagtanggol ng Malacanang ang DPWH. Masakit pa doon yung sa Amerika pa tayo nangingi ng tulong ng investigasyon na nangyari dito, no? Nasamantalang tutuklawin na sila ng mga halimaw na mga kumain sa pera ng taong bayan. Pero dito, obvious na talagang pinapaikot-ikot lang tayo. Ay, talaga. Buti na lang talaga kahit paano nandiyan sila Senator Marcoleta Cayetano at yung iba pang mga senador na tumutuklas dito sa issue ng flood control. So yan mga barateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo ho dito? Dito sa di umano ay itong si Dizon ay kasabwat ng mga